Tanda mo ka. Balita kapag? Balita, DIPAC. Para po sa latest update tungkol sa bagong ilata, dahil wala sa Water Center, ito sa DIPAC, si Sheena Bea. So Sheena, pwede ba talaga yung parang Manila na may Bagong Pablo na nanalasa sa Manila at nasa na ngayon yung Manila? Kailan yung Bagyong Pablo na pumamait sa lupa ay nasa 185 km/h maximum speed lang. Itong Hilanda ay malayo pa sa lupa ay nasa halos 210 km sa Bactetes na. Kaya mas malakas ito sa Bagyong Hilanda kaysa kay Bagyong Pablo. Ang isang condition ay nasa labas ito ng banta, ang Bagyong Hilanda. Sa Pasipiko, 1,220 km east of Mindanao. Maganda po tayo dahil mapasok po ito sa mamayang alas doon ng madaling araw sa maximum speed wind to 195 km/h at pagbugito o gasidan na 200 km/h sa bilis na 30 km/h. Tatama po ito sa lupa o nilalangkol sa Biyernes ng alauna hanggang alas 3 ng hapon sa Samar o Leyte. Tatawid sa Visayas at dadaan ng mga probinsya ng Bohol, Cebu at Panay Island sa Biyernes o Sabado. Sumunod po yun natin iaasang manalo yung Philippine Area of Responsibility hanggang dito. Silipin po natin ang forecast drop o direksyon sa tahaki ng Bagyong Yolanda. Makikita po natin ang Bagyong Yolanda ay papasok sa mula Samar hanggang Leyte, dadaang Visayas, papuntang Mindoro. Ngunit, meron po tayong tinatawag na low and high pressure area sa bandang norte. Kaya kung tataas po ang high pressure area ay maaaring tumaas ang direksyon ng Bagyong Yolanda kung saan ito ay maaaring pumunta sa Bicol o kung saan Luzon at maaaring kasama na po dito ang Metro Manila. Malalaman po natin sa mga darating na oras dahil magkakasa po ng storm signal mamayang alas 11 ng gabi ang pagkasa. Kaya maghanda at mag-ingat po tayo sa mga darating na araw na ito. Laging tandaan na ang buhay ay weather lang. Ilang oras matapos may balita ang Bagyong Yolanda ay tuluyan na itong nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. At 2 araw na hindi mula ng maiulat ito, November 6, 2013 ay tuluyan na itong naglandfall November 8, 2013 ng Biyernes. At tayo tayo ngayon, sa kasalukuyan po tayo nakatutok sa pagpasok at mananalasa ng Bagyong Yolanda. Nasama po natin si Keith James Mante. Keith, kamusta na ngayon sa sitwasyon dyan sa Tacloban? So, ayos yung pinano, nakikita nyo po sa pinalalan dyan po ito. Sobrang lakas po ng hangin na dala ng Bagyong Yolanda. At kung nakikita nyo po, kasalukuyan po, tumataas ang tubig dito sa Tacloban. Dahil po sa lakas ng hangin, may mga ilang tao na po ang nasa iwag po ngayon. At yung iba po ay nasa kanilang pamamahay pa rin dahil po sa lakas ng hangin at ng pag-ulan. At Nalamos na siya. may ang bayan na bayan. Ay, puputol po ang koneksyon ng papapalit ng Pilipinas dito sa station. Ngunit ang gawin na tayo naman para sa umabot sa quarter 2, may magkalisong kita ngayon. Magandang hapon po ulit. Nandito po tayo ngayon sa isang gusali at tayo po ay nagpapatila ng ulan. Ngunit sa nakikita po natin ngayon, parang hindi pa po talaga siya humihina. Nandito po kami ngayon dahil sa sobrang dami ng debris na nagliliparan sa aking paligid. At kung nakikita niyo po sa aking likuran, malakas pa rin po ang mga hangin at pag-ulan na dala ng Bagyong Yolanda. Yun lang po at maraming salamat. Matapos ako na nalasa ng Bagyong Yolanda, isang-isa ang sakuna at ang mga danyos na nagulot ito. Kasama na nila ng mahigit sa 6,352 ng mga buhay na nagawin ang dahil sa pananalasa ng Bagyong Yolanda. Makikita na lamang ng nakakalansay sa kalye ng Tacloban. Magandang hapon ulit mga kaibigan. Lunos-lunos po ang sinapit ng isang sinang ng bahay. Natapos siya sa isang lupa at makuling ng tubig at naninod mga kaibigan.